Kailan isinilang ang katapatan? December 21. Offertory Reading Devotional. Ang Panginoon ang magiging aking Diyos, at ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Genesis Kapitulo 28 versikulo 21, 22. Ang mataas na isyu ng kawalan ng trabaho'y isa sa suliraning hinaharap ng sangkatauhan ngayon. Kahit na sa mga mauunlad na bansa, ang bilang ng mga taong hindi kabilang sa mga magtatrabaho ay tumaas ng malaki. Kailangang tingnan natin ng masinsinang pag-usisa ang ilang aspeto ng araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya sa iglesyang walang regular na kita. Ang pangunahing alalahanin ay tulungan sila sa kanilang pangunahing pangangailangan tulad sa pagkain at tirahan. Maaari rin tayong tumulong sa uri ng mga pagsasanay na makatutulong sa mga lalaki at babaeng humanap ng lugar ng pagtatrabahuan. At ang lahat na iniaalok na tulong, dapat isasaalang-alang ang mga sumusunod na payo. Siya na nakakasumpong ng kahabagan, gawin iyon nang may kasiglahan. Roma Kapitulo 12 versikulo 8. Ang isang panuntunan para sa walang regular na kita ay pagpapakita ng katapatan sa pagtatapat sa ikapo at mga handog. Maaari kang magtaka, paano ako magtuturo ng katapatan sa ikapo at mga handog sa isang taong wala namang kita? Madalas nating iniisip na maaari lamang tayong maging tapat sa pag-iikapo at paghahandog kung mayroon tayong halagang madadala sa iglesia. Gayunpaman, nagpapahayag ang aklat ng Genesis na si Jacob, ang pangalawang nabanggit sa Bibliyang nag-ikapo, na nagbigay ng ikapo kahit wala pang trabaho, nasa pagtakas siya noon at bato ang kanyang inunan. Genesis Kapitulo 28 versikulo 10 hanggang 22. Nagtuturo ito sa ating bumubukal ang katapatan sa isip at puso ng mananampalataya, kahit bago pa makapagdala ng anumang halaga sa kamalig. Ang isang taong walang kita na pinipiling maging tapat sa ikapo at mga handog ay hindi dapat mag-isip na hindi siya tapat. Kailangang pagtibayin ng taong ito ang kanyang pagtatalaga ng katapatan sa ikapo at maaari ring magpasya ng porsyento para sa pagbabalik ng regular na mga handog. At pagkatapos ay kanyang ihaharap sa Diyos ang kanyang pagnanais na ang kanyang pagtatalagang maging tapat sa ikapo at mga handog ay matatapos at hindi na lang isang pagpapasya kundi nagiging pagkilos, mula sa sandaling nagsimula siyang magkaroon ng regular na kita. Walang sino mang may matatag na layuning maging matapat sa Diyos ang dapat makadama na hindi siya tapat dahil lang wala siyang kita. Panawagan: kung may regular kang kita, pagtibayin mo ang iyong pagtatalaga sa pagtatapat at tumulong ka sa isang walang trabaho sa pamamagitan ng pagkain, pananalangin, at paggabay. Kung wala kang trabaho, pagtibayin mo ang iyong pagtatalaga sa pagtatapat sa Diyos at manatili kang humingi ng kalakasan at karunungan sa Kanya hanggang sa makasumpong ka ng trabaho.